So, bago ka umupo, kumamay ka muna ng 3 tao, sabihin mo, excited ako ngayon. Amen. Hallelujah. Lahat ng excited, pumalakpak ng malakas. Ganyan ba kayo pumalakpak pag may mga artista at mga may nangangampanya? Baka mas malakas pa dyan. Ngayon, para kay Lord naman ang palakpak. Sige, 1, 2, go. Palakpakan natin ang Panginoon. Parang hindi satisfied 1, 2, 3, 1, again, go! Yan ba mga palakpak ng excited? Okay. So, today we will discuss about the real wealth that cometh from God. Sabihin mo sa katabi mo, blessed na blessed ka. Mayaman ka. Sige na, sabihin mo, mayaman ka. Huwag ka na magkunwari. Sometimes hindi natin tinatanggap no? Bakit? Takot mautangan. Takot mahingan. Sabihin mo sa katabi mo, totoong mayaman ka. Amen. Kaya sabi rito sa ating verse, in verse 18, since the eyes of your heart have been enlightened, so that you may know what is the hope of His calling, and what is the wealth of His glorious inheritance in the saints. Tandaan natin, ito ay patungkol sa iyo na nanampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sino rito nag-i-enjoy ng buhay? How about yung iba? Nag-i-endure. Whatever you may have right now, just enjoy. Amen? Kasi temporary lang itong place na ito The actual place that provide by God sa atin, it's not this place. It's spiritual. Lahat tayo rito nagtatrabaho, lahat tayo umaasa na one day, pag uwi natin sa Pilipinas, bilyonaryo ka na. Hindi lang milyonaryo, bilyonaryo. Amen. You confess. I-confess mo, magiging bilyonaryo ka talaga. Sabihin mo, ako yun. Mag-practice na kayo. Kasi hindi mo naman alam kung hanggang kailan tayo dito sa UAE o hanggang kailan ka mabubuhay sa mundo. Ang binigay ng Lord sa atin, ang pinipare niya sa atin, yung wealth, yung glorious inheritance ng Diyos. Ano ba yung glorious inheritance niya? Ano ba yung mamanahin mo? Dapat excited ka. Hindi lang billion dollars. Wow. Sabi mo, wow. Hindi lang billion-billion o trillion-trillion na mamanahin mo at hindi sa Pilipinas yun. Glorious inheritance came from God. Walang katapusan po yan. Hindi mauubos. Kung pantay-pantay tayo, puro trilyonaryo tayo, di wala nang workers. Kawawa naman. Wala nang maglalaba, wala nang magluluto. Hindi natin alam. Baka mamaya lahat robot na uutusan mo because you are already enjoying the glorious inheritance of God. Hindi malayo, di ba?
may driver ka, unggoy. May driver ka, hindi na tao. Kasi sobrang yaman mo na eh. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yung tinawag ng Diyos. The hope of His calling. Merong pag-asa. Amen? Kaya ka tinawag ng Diyos kasi upang ipakita sa iyo yung totoong kayamanan, hindi dito sa mundo, yung walang katapusang pagpapala. Actually, original, yung kayamanan na yan, makita natin sa Genesis chapter 2. Let's begin. In Genesis chapter 2, verse 9. Sabi rito, the Lord God made all kinds of trees grow from the soil. Every tree that was pleasing to look. Sige nga, basahin nyo. So, sabi riyan, the Lord God made all kinds of trees out of the ground. Actually, in verse 7, balik mo nga doon sa verse 7 yan. Genesis 2:7. Paano ka ginawa ng Lord? Okay? Basahin nyo, 1, 2, go. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. You become a living being because of the breath came from God. Yung hininga ng Diyos, nagkaroon ka ng buhay. Pero whatever face you have or whatever description in your body you have, we are all the same from the dust. Galing ka sa alabok, sa putik. Tapos hinulmahan ka ng Diyos. Ayon sa kanyang image and likeness, binigyan ng hininga ang unang tao, si Adan. And from there, sabi roon, he breathed in his nostril. Kaya pala tayo humihinga. Kahit tulog, naghihilik. Humihinga pa rin. Amen. Amen. Ibig sabihin, pag maingay ka, buhay ka pa. Maya-maya yung katabi mo, tatapikin mo, ha? baka mag-ingay. Amen. So, the truth, sa nostril dumaan ang buhay na binigay ng Diyos. Pinahiram daw tayo ng buhay. Actually, hindi. That breath is a breath of life that came from God. Now, in verse 9, para mabuhay itong body natin, itong flesh natin, sa verse 9, sabi ron, the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground. Doon din sa ground kung saan ka kinuha ng Diyos at ginawa ka, doon din siya kumuha para buhayin yung flesh. Nakukuha nyo? At doon sa ground na yon, lahat na pwedeng magpalakas sa ating flesh, ginawa ng Diyos. Kaya sabi roon, trees that were pleasing to the eyes and good for food. So lahat ng gusto mong tikman sa Garden of Eden, pwede mong nguyain. Kahit na yung kinakain ng kambing, ng baboy, lahat yan is good for food. And in the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge of good and evil.
dito po tayo dapat mag-ingat. Kasi in the Garden of Eden, may instruction ang Diyos. Ano sabi riyan sa verse 17? Verse 17. Genesis 2:17. Basahin nyo nga. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Meaning, ang Diyos nagbigay ng will. Ang will niyan nasa sayo. Hindi ka ginawa niyang robot. Ginawa ka niyang tao. Para yung will ng Diyos, maintindihan mo. Yung will mo, sabi diyan, you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. For if you do that, you will surely die. Ngayon, binigyan ka ng choice ng Lord, ng Diyos. Either kainin mo yan o hindi, wala nang magagawa ang Diyos. Kasi will mo yan. Amen? Amen? You have to choose what your will is. Binigyan ka ng freedom ng Diyos na pumili. Sa buhay po natin, actually, yung glorious inheritance nandiyan. Tatanggapin mo lang ang inheritance mo kapag ang mga magulang mo ay patay na. Tama ba? O kapag ang nagsulat ng will ay patay na. Right? Dito, buhay na buhay yung dalawa nating magulang, si Adan at si Eve. So, in order for them to die, kailangan kainin nila yung namumunga ng knowledge of good and evil. They have to eat. Hindi sila mamamatay kung kinain nila yung the tree of life. Dalawa po yun Balik mo sa 2:9. Sa verse 9, nandiyan, in the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. So dalawa po yung puno na yun. At ang pinili ni Adan at ni Eva na kainin, katulong yung deception, yung si Satanas, no? In Genesis chapter 3, para suwayin nila ang Diyos. So, it is for Adam whether he wants to obey or disobey the word of God. But he chose to disobey because of the enemy of God, which is the devil. Tingnan niyo yung Genesis chapter 3 verse. Tingnan natin sa verse 3. But God did say, you must not eat. Ito po yung sinabi ng devil. Verse 2 muna tayo. Genesis 3:2. The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden. Kasi nagtanong yung devil, totoo ba na sinabi ng Diyos na bawal mong kainin ang bunga ng punong ito? And the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden. Tapos yung verse 3, sabi niya, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Sometimes, yung passing ng information o ng word, nadadagdagan.
Sabi lang ng Diyos kay Adam, you must not eat it. Di ba? Eh dito may dagdag na. You must not touch it or you will die. Para bang ano palalo yung instruction. Pinatibay pa. Huwag mo nahawakan yan kasi mamamatay ka. Eh actually, kapag kinain nila yon, saka pa lang sila mamamatay. Why? In verse 4, ano sabi ng deceptor o deception ni Satanas? Basahin nyo nga. The serpent said to the woman, Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka totoong mamamatay. Ganun ang deception. May instruction ng Diyos. Inopose ni Satan. Amen? The same deception na ginawa ni Satan kay Jesus. 2,000 years ago in his 40 days prayer and fasting in the wilderness. The same deception. Gawin mong tinapay itong stone na ito kung ikaw ang totoong anak ng Diyos. Hindi siya marunong makinig because before that verse, no, in Matthew chapter 3, he heard from the air, no, narinig sa alapaap ang boses ng Diyos. At sinabing, "This is my son, my beloved, whom I am well pleased." Napakinggan din ng demonyo yun Pero hindi siya marunong makinig, ano? Sasabihin sa ating Panginoon, if you are the Son of God. Sinabi nga ng Diyos, saan siya no? Anak siya ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, nung tinanggap mo si Jesus, anak ka na ng Diyos. Ngayon, pag sinasabi sa iyo ni Satanas na hindi ka anak ng Diyos, abay sabihin mo sa kanya, lumayas ka, Satanas. Amen. Kasi meron kang maririnig na bulong, kung ikaw talagang anak ng Diyos, sige nga, paniwalaan mo nga yan. Something na magbibigay sa iyo ng doubt. Ganyan ang ginagawa ng devil sa tao. May pangako ang Diyos sa iyo, mga salita niya, na ikaw ay mayaman, ibabalik ka niya sa kanyang glorious inheritance, papaliwanag niya, sasabihin sa iyo ng diablo. Minsan may bubulong sa iyo. Hindi naka-attend dito sa church ng JCTD. Maniwala ako sa iyo. Amen. Hindi, talagang andito ang mundo. Ang demonyo sa mundo, hindi katatantanan. Kasi marami siyang gagamitin, mga anghel niya. Totoo nga. Hindi yata. So, yung doubt ang magbibigay sa iyo ngayon ng yung will ng Diyos, yung inheritance na gusto niya, hindi mapasa iyo. Amen? John 10:10, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, I have come to give you life more abundant. Kaya yung gusto ng Lord talaga, original plan, makasama niya tayo doon sa kanyang ginawang paraiso. Garden of Eden. Kaya lang dahil nga sa pagsuway ni Adan sa Word of God, pinalayas ang tao sa Garden of Eden. Kaya nandito tayo ngayon. Patay. Sapagkat yun ang sinalita ng Diyos. Adan, kapag ginalaw mo yan, pag kinain mo yan, sa oras na kainin mo yan, ikaw ay mamamatay.
That's why the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Yan po ang good news. Ang inheritance, ang glorious inheritance natin, dinala ng ating Panginoon. From the word of curse, and the word became flesh, to counter the word of God Himself. Because God is the one who cursed. Genesis chapter 3, verse, lagay mo sa 14. Ayan yung curse ng Lord nagumpisa, no? So the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all the livestock and all the animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. Ano raw kakainin? Saan ka galing? From dust you are until dust you will return. Right? So ano pagkain ng devil? Sabi sa katabi mo, hindi ikaw yun. Kaya tayo naglihirap kasi nga, binibigyan natin siya ng pagkain from ourselves. Yung will mo, yung will ko, yun yung pagkain ng devil. Nakukuha nyo? Kung ano yung pinipili mo, yun yung nagiging future mo. O yung present mo ngayon. O yung hope mo. Right? Kasi ang pinili ni Adam, disobedience to the word. But the Lord wants you to obey after the death of your body. Like Jesus Christ, He died on the cross in order for Him just to obey the word of God. Naintindihan natin? Obedience is better than sacrifice. Jesus Christ did not sacrifice Himself, but to obey the word. Kahit na nahirapan siya, kahit na kinuronahan siya ng tinik, ininsulto siya, He doesn't care of human being, but He cared of the word of God. Yan po yung ginawa ng ating Panginoon na opposite ng ginawa ng unang tao na nilikha niya. Kaya kung ikaw may word of God, stand firm for the word. Promise yan ng Diyos hindi yan mababago. Amen? Nag-pray ka, Lord, akin to. Maya-maya, sige, kanya na. You have to stand firm of your faith. Faith is the substance of the things you hope for and the evidence of the things you do not see. Ano yung hindi mo nakikita? Yun yung pinaniwalaan mong salita. Ang pinaniwalaang salita ni Eva ay ang salita na nagmula kay Satan. The reason why the inheritance of life eternal, hindi nila nakain. Tingnan nyo ng Genesis 17. Let's see. Ano ginawa ng Lord sa kanila? Sige nga, basahin nyo nga, mga lalaki. 1 to go. Huwag kayong magre-reklamo kung nahihirapan kayong magpakain sa inyong mga asawa. Amen.
Wag na wag kayo magrereklamo. Nabaliktad yata ang buhay ngayon. Pati asawa, nagtatrabaho na. Amen. Actually, hindi design ng Diyos na magtrabaho ang asawa. Ang asawa ay katulong ni Adan. Kaya siya nilikha ng Diyos para may katulong si Adan. May katuwang. Amen? Ang problema ng iba, ginawang katulong ang asawa. Wala dito nun. Amen? Sabihin mo, kung katabi mo, asawa mo, I love you. I love you, dear. I love you, Han. So, andyan, curse is the ground because of what they did. Okay, consequences yun ng kasalanan. Verse 18. Ano pa ginawa na? It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. Yung plants ng field, hindi na yung fruit ng trees. No? Yung para ikaw ay gumaling sa sakit at karamdaman mo, yung mga herbs, yung plants na diyan, yan nakainin mo. Amen. Okay, verse 19. Ano pa sabi ng Lord? By the sweat of your brow, Your food until you return to the ground, since from it you were taken, from dust you are, and into dust you will return. At ikaw ay pagkain ngayon ni Satanas. Sabi ng Lord, sinumpa si serpent, ang pagkain mo, gagapang ka, pero ang kakainin mo, dust. Amen. And verse 20. Sa 20 ba yun? Adam named his wife. Okay, hindi yan. Okay, 22. 20, yan. And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Now, we are now in the tree of life. The tree of life is none other than our Lord Jesus Christ. He did not came from the dust. He did not came from the flesh. He came from the Spirit of God, from the word of the angel that Mary received. Mary said to the angel, how could it be na manganganak ako at magbubuntis ako, hindi pa ako nakakalabit ni Joseph? Nakakuha niyo ba yon? In Luke chapter 2 ba siya? Luke chapter 1 verse 35. Tingnan nga natin. Luke 1:35. Okay, yan ang sabi ng angel. Paano mangyayari yun? Sabi ni Mary na mabubuntis siya. Okay. Please read. 1, 2, 3. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. The one Mary accepted is to be called Emmanuel, or God with us, the Son of God. In verse 36, sabi riyan, Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she has said to be barren in her 6 months. Isipin nyo, barren, baog, pero buntis ng 6 months. Okay? Verse 37. Ano sabi ni Mary? For nothing is impossible. Ng angel, to God. okay? Nothing is impossible to God. Ano sabi ni Mary?
I am the Lord's servant. Mary answered, May it be to me as you have said. Then the angel left her. Sabihin mo sa katabi mo, yung word na tatanggapin ko ngayon, gagawa ng miracle sa akin. Amen? Sige, lahat ng naniwala, pumalakpak nga ng malakas. The word that you have received today will be your inheritance. Glorious inheritance. Sabi nga ng ating verse na para sa buwan ng February, the wealth of His glorious inheritance in the saint. Yan po ang inheritance na tatanggapin nyo. Ang paniwalaan ang salita ng Diyos. Amen? Imagine, kayo si Mary, harap nyo anghel. Sinabi ng anghel, for God, nothing is impossible. Tanungin mo sa katabi mo, ano ang gusto mo? Maging bilyonaryo ka o trilyonaryo? Ha? Ask your neighbor. Sapat ka na ba sa ganyang kalagayan? Are you satisfied in your life now? Nakarating ka ng Dubai, pinangarap ko makarating ng Dubai. Nakarating ka ng Dubai. Ang hirap pala ng buhay dito, mas mahirap doon sa inalisan mong probinsya. Sa probinsya namin, nakangangalang ako yung bayabas, bumabagsak. Dito ang bayabas, ang mahal. Sa probinsya namin, yung sili. Kung saan-saan tumutubo. Tumain lang yung kalabaw, meron ng papaya. Dito, mahal-mahal ng papaya. Ang mahal-mahal pa ng saging saba. Tama ba? Pero pinangarap mo makarating ng Dubai. Minsan nakakalungkot, ano? Yung gusto mo mag-ipon, hindi ka makaipon. Ang natira sa'yo, iPhone. Grabe. Tagal-tagal mo nagtatrabaho. Bit-bit mo, iPhone. Verse 11 pa. Ano na ba ngayon? iPhone 17 na? Uuwi ka Pilipinas, verse 17 yung iPhone mo. Hallelujah. Hindi lang yun. Pero marami ka namang naipong resibo. Ha? Araw-araw tinitingnan mo. Ano yung resibo? Glory to God. Sabi mo sa katabi mo, hindi na ngayon. Hindi na ngayon. 2025 will be your year. Hallelujah. Yung mga pumalakpak ng malakas, yun ang makakatanggap. Praise the Lord. Sabi nga ng angel, Mary, to God, nothing is impossible. Kaya kung mangangarap ka lang, humingi ka na ng hindi mo kaya. Walang imposible sa Diyos. For God's plan for you is to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future. Jeremiah 29:12. So when you call, He will going to listen. Kailan ka ba tumawag sa Lord? Lord, kailangan ko ng load.
Kailangan ko, Lord, ng pamasahe. Pwede bang mag-load din ito? Ano sabi dyan? 29, Jeremiah 29:12. Want to go? You will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. Pray! 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 Kaya may prayer and fasting tayo ngayon so that God will listen to us. Pag may problema, tatawagan mo agad. Yung kilala mo na meron. Kaibigan, kailangan ko. Di ba? Ay sabi dyan, pray. Call to Him who created heaven and earth. Sabihin mo sa katabi mo, mula ngayon, hindi na kita tatawagan. Meron na akong tatawagan para ikaw ay kalibitin. Hindi ka patulugin. Amen. Huwag ka agad nakapokus sa kaibigan mo. Tandaan mo may kaibigan kang mas nakakaintindi sa iyo. At kapag yon kinausap mo, call to me, sabi niya, and I will listen to you. Pag sinabi mo, Lord, wag mong patulugin si bigyan ako. Hindi makakatulog yun. Yung amo mo, bigyan ako ng bonus, Lord, increase ang salary ko. Edi, pagpasok mo kinabukasan, hindi ako nakatulog kasi hindi ko alam bakit bibigyan kita ng bonus. Naniniwala ba kayo ron? Lahat ng naniniwala, papalakpak ng malakas. Magpe-pray ka, Lord. Sabi mo, call unto you. And you will answer me. And you will show me great and unsearchable things you do not know. Sabi mo yan kay Jeremiah 33:3. So Lord, sinasabi ko yung salita mo, hindi yung salita ko. Tumatawag ako sa iyo ngayon. Anong problema mo, anak? Yung amo ko, ayaw maglabas. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya patutulugin ngayon. No. Biro lang pero katotohanan. Kapag inuna natin ang Panginoon, seek ye first His kingdom and His righteousness. All the things that you want for you, matatanggap mo. Huwag ka lang magdadoubt. Huwag kang makikinig kay Satanas. Amen? Hindi totoo ang sinasabi niya. Totoo ba? Totoo ba? Na mamamatay ka? Hindi totoo. Hindi totoong mamamatay ka. Kasi kung totoong mamamatay ka, wala na siyang tao na pasusunod sa Kanya. Amen? But glory to God, napakabait ng ating Panginoon. From the Word, He created heaven and earth. And from His Word also, He gave us life everlasting. Through Jesus Christ. Kaya naman, ito listen, kung gusto niyo talaga ng inheritance, yung will mo masusunod. Amen? Ano yung will mo? Will mo na sumunod sa Diyos. Sundin mo siya. Kasi yung word niya, yun yung inheritance mo. Sino ba rito yung mga magulang na merong ipapamana sa mga anak nila? Ha? Sabihin mo, ako yun. Oh? Believe
believe na meron kang iiwan sa iyong mga anak. Kasi yan yung hope eh. You do not see. Pero yan yung hope na ibibigay mo. Bigyan mo sila ng magandang aral. No? Bigyan mo sila ng salita na magre-rema sa kanila para sila ay umunlad. Kasi hindi ka naman pinanganak na meron na eh. Amen? Naghirap ka rin, kaya ka nakarating ng UAE o ng Dubai. Naghirap din ang iyong mga magulang. Kasi yun yung sumpa. Pero tandaan natin ito, kapag ikaw ay born again na, wala na yung sumpa na yan. Curse is the person hung on the tree. Si Jesus Christ na naging sumpa ng kahirapan natin para tayong mahirap ay yumaman sa paningin ng Diyos. Ibinalik niya yung nawalang inheritance sa atin. Kaya sa panahon natin ngayon, kung sino lang ang manampalataya at maniwala sa Kanya, sila lang ang nakatanggap ng inheritance ng Diyos. Ibinalik niya yung lahat ng nawala sa atin. Ano ba nawala sa iyo? Eh di ba lahat ng trees na pwede mong kainin, ikaw yung mamimili. Amen? Ikaw ang mamimili. Hindi mo papipiliin yung ibang tao. Ikaw mismo mamimili. Ano ba gusto kong kainin ngayon? Ganyan ang problema natin no? Na nandito sa Dubai. Tama ba? Kumakain ng almusal. Ano ba kakainin ko mamayang tanghali? Ang laki ng problema. Tanghalian ang kinakain. Ano kaya kakainin natin mamayang gabi? Kumakain pa lang yun. Ang laki ng problema mo. Ano kaya ba uulam natin bukas? Samantalang yung iba walang makakain. Punta kayo ng Gaza doon sa Israel. Oh? Kahit nagpipila sila, hindi sila makakain. But glory to God, meron pa rin tayong Diyos na nagbibigay sa atin. In verse 19, sabi rito sa ating binabasa, Ephesians 1:19, and what is the incomparable greatness of His power toward us, who believe, as displayed in the exercise of His immense strength. This power He exercised in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at the right hand in the heavenly realms. Kaya naman sabi ni Jesus Christ, greater the things that you can do. Yung mga nakita ng mga apostles niya na nakapagpalayas ng demonyo, nakapagpagaling ng may sakit, na yung bulag nakakita, yung pilay nakalakad. Sabi ni Jesus Christ, greater things ang makikita nyo pa at magagawa nyo because I am already seated at the right hand of the Father. He is already seated at the throne. Kaya anything you ask in my name, sabi niya John 14:14, I will do it. Anything. Kaya yung kay Maria, tinanggap niya yung word. And then, nabuntis siya. And then, Emmanuel came. God with us. After ng resurrection, doon nagsimula ang pagkain mo ng tree that produces life. Whenever you believe, you eat the food every day. Eating the food for your soul. The Word of God. The Word that became flesh and dwell among us. Doon lumalakas ang soul mo. Doon naglalago. Doon nag-grow. Doon tumataba.
Kaya ka nagkakaroon ng kalakasan. Sometimes hindi ka na kumakain, no? Nagpa-fasting ka. Bakit ganun? Lumalaki pa rin. Hindi mo alam ang pagpapala ng Diyos, ang inheritance ng Diyos sa iyo at sa akin ay spiritual. The glorious inheritance is spiritual. Kahit na 40 days kang mag-fasting, hindi ka manghihina, lalo kang lalakas. Bakit? The inheritance, the strength that God is giving you is eternal. Mamamatay itong flesh natin, pero yung nasa loob mo na sinave ng Lord, your soul will be with the Spirit of God na tinanggap mo. Ngayon, bakit naiiyak ka? Kasi nga, yung pagmamahal ng Diyos nandiyan sa iyo. Yung salita niya. Whenever you say, I love you, Lord, nag-worship ka. Tapos bigla na lang luluha yung mata mo. Yung ilong mo meron ding tumutulo. Pati dito. Amen. Pati dito. Hindi mo alam, hindi mo ma-explain kung bakit. That is the presence of God. Niyayakap ka niya. Amen. Hindi mo mapa-explain kasi He is a Spirit. Only the Spirit of God can explain through the Spirit of God Himself. Kaya nandito yan sa puso natin. Minsan tatawa-tawa ka. Mag-isa ka lang. Tatawa-tawa ka. Because that is the fruit of the Spirit. The joy of the Lord is our strength. Yung joy na yon na minsan talagang pag naiisip mo, Panginoon, hindi ko maubos maisip bakit ako nagkaroon ng mansyon, nagkaroon ako ng mga lote na rancho. Bakit, Lord? Hindi ko deserve. Pero the Lord will going to make it happen to you. To man, it is impossible. But to God, nothing is impossible. Kaya nga, kung pinaniwalaan mo na ikaw ay anak ng Diyos, paniwalaan mo na ginawa niya ang langit at lupa. Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God. Sino gumawa sa God? Huwag niyo nang tanungin. Hindi ko kayang sagutin. Before heaven and earth existed, God. Di ba? Tingnan nyo. In the beginning, God. And God created the heavens and the earth. So, huwag niyong tanungin kung sino gumawa sa inyo at bakit ganyan ang itsura nyo. Napakaganda kayo sa paningin ng Diyos. Amen? Napaka-pogi mo sa paningin ng Diyos. Huwag mo nang questionin ng Diyos. Para bang ang tatay mo, Tay, kamukha kita. Oo, anak. Kamukha kita. Kahit na ano pa itsura ng tatay mo, mamahalin mo yan. Amen? At kahit ano itsura mo, mamahalin ka ng tatay mo. Because He is your Creator. Kaya naman sabi ng Diyos, when you pray, say, Father in heaven. Meaning, have relationship to your Creator. Amen? So, the inheritance that you have is incomparable greatness of His power. And this power He exercised in Christ when He raised Him from the dead.
Far above every rule in verse 21, and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in the age to come. And God put all things under Christ's feet, and He gave Him to the church as head over all things. Now, the church is His body. Sabihin mo sa katabi mo, you are the church. The fullness of Him who fills all in all. Your body is the temple of the Holy Spirit. Not this building. Not the building that people created, but all of the one who received Jesus Christ. You are the church. Kaya mahalin nyo yung katabi mo. Sabi mo, I love you. Because Jesus lives in you. The Word of God lives in you. I can see it. I can feel it. Sabihin mo, mamaya mag-usap tayo. Okay, let's all stand.